Hello Scorpio! Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang situation, ano ang next na mangyayari, ano ang advice at sa huli, kukuha ko ng additional cards. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. 4 of Cups, Ace of Cups, 7 of Wands. Umpisa pa lang ay binibigyan ka na ng advice ng mga cards na ito na huwag kang mag-focus sa mga pagkakamali o kaya mga painful situation ng nakaraan para hindi mo ma-miss yung mga magandang oportunidad na nakalaan para sa iyo. At saka, meron kang mga challenges na kakaharapin pero malalagpasan mo ito kasi determinado ka at saka sapat yung lakas mo na harapin yung mga problems. Ang ilan sa inyo hindi ka happy sa career mo kasi parang walang progress yung career mo o kaya financial. Ang ilan sa inyo sa career, maganda yung posisyon mo sa trabaho at maraming naghahangad nito. Kaya pinoprotektahan mo. Sa mga single, ang advice ng mga cards, huwag ka na mag-focus sa nakaraan kasi merong potensyal na relasyon na darating sa buhay mo. Mas meron kang pag-asa sa mga bagong person na nagbibigay ng interest sa iyo. Sa mga single, may potential person kang nagugustuhan at ang advice ng mga cards ay ipakita mo na interesado ka at totoo ang intensyon mo sa kanya. Kahit na marami ka mang karibal. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, yung person mo mas nafo-focus na siya sa mga responsibilidad at hindi niya maipakita yung pagmamahal niya sa iyo. Pero malaki yung chance na kapag nagkaroon kayo ulit ng connection ay magkakaroon ng renewal ang relasyon. At saka sa mga nasa relationship, nagkakaroon man kayo ng problema ng person mo, huwag mong ilayo yung sarili mo at kailangan mong protektahan ang relationship nyo, lalo na sa third party. Ang advice ay huwag mong hayaan na masira ng kung sino yung relasyon nyo ng person mo. Ang tagal mo din tong pinagkaingatan. Makinig sa naiisip o nararamdaman ng person at iwasan yung magsisihan. Page of Cups, 10 of Pentacles at 6 of Swords. Ito yung time na ang ilan sa inyo nababalanse mo na yung emosyon at saka pagiging praktikal. At saka ang ilan sa inyo ay ile-let go mo na yung tingin mong imposible kasi may mga swerte na darating sa iyo, lalo na sa financial. Sa financial, ang advice ng mga cards, kailangan kapag gagastos ka, lalo na kung magsisimula ng bagong investment, kailangan aaralin mo. Hindi pwedeng biglaan kung magdesisyon. Kahit na magiging maganda yung takbo ng financial mo or money. At kung meron ka mang problema sa financial, ang advice ng mga cards ay harapin mo ito. Bayaran mo paunti-unti. Makiusap kesa naman sa takasan mo. Sa mga single, nakadalawang cards ka na iparating mo sa person na gusto mo siya. Para hindi ka na rin mahirapan ng kakaisip. Kung may gusto ba siya sa iyo, may pag-asa ka ba o wala. Ang ilang single meron kang pag-asa, pero hindi mo madaling makukuha yung sagot niya. Ang ilang single naman ay may potential person na darating na ang hangad niya ay long-term na relasyon. Ang ilang single naman ay healing ka na pagkatapos ng painful na
relationship na na-experience mo. Ang ilan naman na nasa relationship, magpaplano na kayo ng person mo na magpakasal. Willing ka na nasundin kung ano yung tinitibok ng puso mo. Ang ilan naman na nasa relationship ay solid ang relasyon nyo, yung pundasyon. May kapayapaan at saka yung nire-respeto nyo kung ano yung kinalakihan ng pamilya. Merong family values. Ang ilan naman sa inyo na nasa relationship, pareho kayo ng person mo na open na makipag-communicate, magkaroon ng healing at stability sa relasyon. Nagiging kalma na yung sitwasyon nyo. At saka ang ilan sa inyo, nakadalawang cards ka na meron talagang kaya yung pamilya nyo or pamilya ng person mo. Ngayon naman guys, alamin natin kung ano ang message ng mystical cards sa iyo. Five of Summer. Ang advice ng card na ito ay alisin mo yung sarili mo sa mga negative emotion ng iba. Nakadalawang cards ka na rin na harapin yung mga ikinakatakot mo. King of Summer. Nakatatlong cards ka na merong potential person na mapagkakatiwalaan mo. Na kapag nag-advise siya ay mula sa puso. Prince of Spring. Dalawang cards na yung nagsasabi na maharap mo anuman ang challenges na darating sa buhay mo. Successful mo itong mamamanage. At saka ang ilan sa inyo, pagkatapos ng pagtatalo nyo ng person mo, mas lalo pang magiging passionate ang relationship nyo. Ang next na alamin naman natin ay patungkol sa advice. Buti na lang 3 na yung ipinakita. Ang mga cards mo ay 3 of Cups, 10 of Cups, 2 of Pentacles. May tagumpay na ipinapakita ang mga cards. Naka-4 na cards ka na. At saka, suportado ka ng mga kaibigan mo at pamilya. Merong strong foundation sa financial. At saka ang ilan sa inyo, nakadalawang cards ka na maybe yung financial or career na meron ka ay mula pa sa lolo mo or magulang. Kumbaga, ipinanganak ka na may kaya talaga kayo sa buhay. Stable yung financial, career at family. Sa health, ang advice ng mga cards, pwede ka naman mag-party, pero kailangan ng moderation para talagang may enjoy mo. Ang ilan sa inyo, yung pagsusumikap mo na maging healthy ang pangangatawan ay magbe-benefit ka sa future. Sa mga single, nakadalawang cards ka na magkikita kayo ulit ng nakarelasyon mo or past person. At para sa ilang single, maging honest ka sa sarili mo kung ano talaga yung priority mo sa buhay. Sa mga nasa relationship, nakadalawang cards ka na merong celebration na magaganap. At nakatatlong cards ka na para sa marriage or engagement. At saka ang ilan sa nasa relationship, magpaplano kayo ng person mo. Meron kayong financial na pag-uusapan. Pwedeng patungkol sa bahay o kaya sa kotse. Na kayo mismo yung mag-aasikaso ng person mo. Maybe dahil na rin sa magpapakasal kayo, malaking financial decision yan. At ang advice para sa mga single or nasa relationship, kailangan ng balanse sa bawat sitwasyon na nangyayari sa buhay.
para maging happy at long-term ang relasyon. Itong 8 of Cups naman, ang advice, kung feeling mo kailangan mo na mag-walk away sa negative na situation, gawin mo. Kasi para yan sa sarili mo na magkaroon ng healing at makamove on. At para magpapatuloy ito, huwag kang magtanim ng sama ng loob sa kapwa. Kailangan ng pagtanggap at mag-move on nang walang takot. Itong The Empress in reverse, ang ibig sabihin, napaka-caring mo na person. Pinupunan mo yung kakulangan or nais ng iba. Pero, kailangan mo din naman yan. Hindi lang naman ikaw yung dapat nagbibigay. Hayaan mo yung ibang tao na maging responsable para sa sarili nila. Itong Knight of Pentacles naman, i-open mo yung sarili mo para sa mga posibilidad na lalo na para sa improvement mo. Sundin mo kung ano yung passion mo or syempre kung ano yung totoo mong nararamdaman. Maraming oportunidad na darating sa iyo. Siya nga pala guys, marami po salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. San man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. Ito naman ang angel number mo. 11:11. The sign is clear. You will manifest a financial blessing within this month. Be happy and grateful. Type 11:11 to receive. One. You're manifesting a partner who's going to be your best friend and the best lovemaking you've ever had. He or she is gonna be emotionally and financially stable, loyal and generous. 12:12. God is about to put your name in ear of someone who can change your life.